services. We are not blaming the poor. That's why the government should do its part. Tulungan po natin ang mahihirap. Hindi po ito sa pilitan. Wala po kaming pinipilit, kaya nga po informed choice. Let us give our kababayan, lalo na yung mga mahihirap, payagan natin silang umangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Marami pong salamat, Congresswoman Garin. Ngayon po, meron kayong pagkakataon para interpellate si Congresswoman Magsaysay. Sapagkat siya yung nauna kanina, sila po naman ngayon ang mauunang magtanong sa inyo. Go ahead. Nasabi niyo po na wala pong solusyon at hindi kasama ang family planning sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa ating bansa. Paano niyo po nasabi to? Dahil sa loob ng 25 years, poverty reduction has always been the core and the centerpiece of our administration and the past administration's program. Bakit po hindi nababawasan ang mahihirap? Alam mo, para sa akin po, kaya hindi po nabawasan ang kahirapan sa ating bansa dahil nag-fail po o nag-fail ang ating gobyerno na i-manage ang ating mga kababayan properly. Mali po yung mga polisiyang in-implement po ng ating pamahalaan. Imbisa po, nilagay ng ating pamahalaan sa mga makabuluhang programa katulad ng education, ng skills training program, scholarship for the poor, yung pagbibigay po ng ample healthcare at basic services sa mga barangay health centers natin. Hindi po yan pinagtuunan ng ating pansin. Very clear naman po sa nangyayari sa atin nung pinasa natin yung 2011 budget. Nakita natin kung paano tinapyas ng administrasyon ng gobyerno ang budget natin for tertiary education from 1.3 billion to 900 million. 400 million ng ating mga 400 million pesos na natanggal sa budget na yan. Ibig sabihin yan, ilang mahirap na pamilya o ilang mahirap na bata ang hindi makakapag-aral dahil tinapyas natin yung budget. Yung skills training program po natin, 5 billion po, naging 700 million na lang. Ilang mahirap na pamilya natin ang hindi magbibigyan ng opportunity. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Pagkakataon po naman ninyo, Congresswoman Magsaysay, na i-interpellate si Congresswoman Garin. Simple lang ho ang tanong ko kay Congresswoman Garin. Ano sa tingin mo ang mas talagang makakatulong para sugpuin ang kahirapan sa ating bansa? Ang edukasyon ba o ang pagbibigay ng kondom at oral contraceptives? Go ahead, ma'am. Kaya nga sinasabi ko po, nang hindi po isa ang solusyon. There is no single solution to eradicate poverty. At nakikita po ng ilang pag-aaral ng mga ekonomista ng ating bansa na ang pagsugpo ng kahirapan ay hindi lamang isang solusyon, kundi kasama dito ang family planning, employment, equity, conditional cash transfer, and good government. Sinabi po ni Congresswoman Magsaysay na tinapyas ang pondo. Kaya po tinatapyas ang pondo. Bakit? Because the budget of the Republic of the Philippines has been stretched so far at hindi na kaya i-sustain. Kaya nakikita po natin, hirap na hirap tayo, pataas ng pataas ang naghihirap. The poverty is increasing and increasing. Therefore, population growth is a major issue in our country. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Garin. At tulad po ng nabanggit namin kanina, meron kaming mga panel of interrogators na lalo pang magpapalalim sa ating diskusyon. Sa puntong ito, pagkakataon po naman ni Dr. Sylvia Claudio, natanungin ngayon si Congresswoman Magsaysay. Dr. Claudio? Pagbati po, Congresswoman. Ang RH po, kasama po ang contraceptives, ay endorse po ng major development organizations tulad ng UN. Endorse din po ito ng maraming ahensya ng gobyerno, kasama ang NEDA at DSWD. Endorse rin po ito ng mga profesor ng UP at Ateneo na pumirma sa isang statement of endorsement. Tayo rin po ay nagbigay ng ating pagsang-ayon sa isang international treaty na magpapatupad po tayo ng isang RH bill or RH program. Ang tanong ko po ay, bakit po bilang isang mambabatas, hindi niyo po ba dapat tungkulin na siguraduhin na nakikinig kayo sa mayorya ng scientific opinion at siguraduhin na ang bayan natin ay tumutupad sa mga pinirmahan nating tungkulin sa international community? Bakit po isusugal natin ang kapakanan ng ating bayan at ang palabra de honor natin sa harap ng international community? Gusto ko lang pong sabihin, marami rin pong pagsusuri na nagsasabi, lalo-lalo na po yung mga Nobel Peace Prize winners katulad ni Michael Spence at saka ni Simon Kirsnet, na nagsasabi po na hindi naman talaga ang curb ng population ang magiging pangunahing solution para po i-curb ang kahirapan. Ang sinasabi po nila sa mga studies nila, pati ng Rani Corporation na sila po ay responsible for 30 Nobel Peace Prize winners, na ang pangunahing solution po ay edukasyon.
na kapag in-educate po natin at in-empower natin ang mga mahihirap and give them the access to free education, free skills training, magiging marketable sila for employment na makakatulong pa magkaroon sila ng trabaho later on. At dahil may trabaho na po sila, kaya na po nilang buhayin yung kanilang pamilya. Para sa akin po, kahit ano pang sabihin ng mga sinite po yung mga examples, ang importante po dito sa Pilipinas ay yung personal conviction ng bawat isa, yung religious belief ng bawat isang tao. Kung hindi po naniniwala ang karamihan sa atin na dapat gamitin ang limited funds ng gobyerno pambili ng condom at contraceptives, dapat po Marami pong salamat. Pagkakataon naman ngayon ni dating Congresswoman Risa Hontiveros Barakel para kayo ay tanungin. Magandang gabi sa iyo, Representative Mitos. Una yung study na sinite no kay Kuznets ay 1966 pa at developed countries lamang ang inaral noon, hindi po kasamang Pilipinas. Kaugnay po ng kahirapan, wala nga pong nagsasabi na reproductive health lamang ang tanging sagot sa kahirapan. Pero hindi po ba totoo din na para sa isang mahirap na pamilya, mahirap na household, isa itong esensyal na paraan magkaroon ng kaalaman, kaparaanan at serbisyo para planuhin ang kanilang pamilya ayon sa kanilang konsyensya. Esensyal dahil kapag wala yung RH, hindi magiging mabisa din yung ibang mga poverty alleviation programs. Yung RH hindi po ba ay isang pagbibigay ng chance makaahon sa kahirapan at makaunlad yung pamilya. Salamat sa iyo. Former Congresswoman Lisa, hindi na po natin kailangan ipasa yung RH bill. Kasi nung pinasa po namin yung Magna Carta for Women in 2009, sa Section 17 po ng Magna Carta for Women, halos in-encompass na po niya lahat ng provisions hinggil po sa kalusugan ng kababaihan. Nandun na po lahat yun eh. Dapat nga ini-implement na ng gobyerno yan. Pero bakit hindi po ganun ang nangyayari? Bakit sinasabi nyo ngayon na parang mahirap pa rin ang buhay ng tao? Bakit ang mga kababaihan natin ay namamatay pa rin? Ibig sabihin, hindi po natugunan ng gobyerno yung batas. At para sa akin po, hindi dapat manghimasok. Hindi naman po solusyon ang pagbibigay ng kondom at contraceptive kung 5 na o 6 na ang anak mo. Kapag ikaw ay binigyan ng kondom at hindi ka pinaaral at hindi ka tinuruan ng skills training, paano mabubuhay ang pamilya mo? Paano mo maiaahon ng pamilya mo sa kahirapan kung bibigyan ka lang ng condom at contraceptive? Kaya ang sabi ko, ang pangunahing solusyon para talagang umahon sa kahirapan ng mga tao ay i-educate sila, i-empower sila, bigyan sila ng proper skills training para maging marketable sila for employment. At pag may trabaho na po sila, hindi na po problemahin ng Estado itong mga mahihirap na pamilya. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Ngayon po naman, si Ginoong Carlos Serran ang may pagkakataong tanungin kayo. Maraming mga questions na that came up that actually very similar to mga issues ko. Pero gusto ko lang malaman, bakit lang sa inyo at sa isip mo, either or? Bakit hindi pwedeng holistic talaga ang family planning, women's rights, at yung opportunity para sa manghihirap? Kasi mga mayaman sa Pilipinas, pwede namang bumili ng contraceptives. At yung manghihirap hindi. At ito ang basehan ng RH bill. So gusto ko lang malaman, bakit either or? At hindi pwede magkasamang lahat? Salamat sa tanong mo, Carlos. Tinatanong mo kung bakit either or. Alam mo, sa limited funds ng gobyerno, alam ni Congresswoman Garin yan, tuwing budget hearing po, wala kaming ginawa kundi i-improve at ipaglaban yung quality of life ng aming constituents. Kung kukonti na nga lang yung pondo ng gobyerno at nakikita mo nang tinatapyasan ng gobyerno ang basic social services katulad ng kalusugan, which is health, yung edukasyon, yung skills training program, yung pagbibigay ng assistance sa mga magsasaka at mga fisher folk, yung pagbibigay po ng mga yung mga implements po para sa agrarian reform. Kung nakikita mo na binawasan po from 100 million to 27 million yung budget for OFWs for legal assistance, bakit ako maglalagay ng pondo pambili ng condom at contraceptive? Siyempre, uunahin ko na po yung edukasyon at kalam ng sikmura ng bawat kababayan at bawat constituent ko. Kasi hindi po, ang kailangan kong i-address na problema ngayon, yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi yung mangyayari sa kanila bukas. I have to address it as a congresswoman and as a Republic of the Philippines, yung mga problems that beset our country right now. And that is the reason why I have to choose either or. Thank you. Maraming pong salamat, Congresswoman Magsaysay. Ang panel of interrogators ay maaari nang tanungin. Sina Representative Garin naman, ano po, ang ating tatanungin. At ang unang magtatanong ay walang iba kundi si Bishop Iñiguez. Congresswoman Garin, bagamat sinabi ni Congresswoman Lisa na yung ibilang mga binanggit na aklat ay 1960 pa, pero maraming ibang mga aklat na seryosong pag-aaral at pagsasaliksik na nagsasabi na walang direktong koneksyon ang dami ng populasyon at ang kahirapan ng mga tao.
may mga higit na batayan na dapat na tingnan upang ang suliranin ng poverty ay ating ma-address. Simple lang po ang sagot ko doon. Sinasabi ni Archbishop Iniguez na marami ang pag-aaral na ganito. Ngunit ito, sa pananaw po namin, ay misinformasyon dahil nakikita naman po natin na hindi umuunlad ang bayan pagka ang lahat ng programa ay hindi sinasamahan ng family planning. Ang sabi nga, dapat i-educate. Common sense po. Two words lang yan, common sense. Kung ikaw ay masyadong maraming anak at hindi mo kayang paaralin, how can you push for 100% full education? Ang sabi po natin, hindi kailangan gumastos ng gobyerno. Sa ngayon po, the government is spending 3.5 billion for medical care for unintended pregnancies. With an input of 4 billion from 1.9 billion, we are going to save 800 million, and this can be added to the social services. Ang sabi niyo po, huwag natin isipin yung matagal na problema, yung ngayon lang solusyon, pagkain, edukasyon. Pero we as responsible government officials should not look at short solutions. We should look at long-term solutions because we have to care for the future. Thank you very much. Thank you very much, Congresswoman Garin. Ngayon po naman, patuloy naman na magbibigay ng kanyang mga kuro-kuro at katanungan si Dean Antonio Torralba ng anti-RH bill. Dean Torralba. Magandang gabi po, Congresswoman Garin. Ito po ay tanong sa inyo bilang isa sa mga naghugis ng batas, no, ng panukalang batas. Doon sa Section 21, ano nga ho ba ang ibig sabihin ng responsibilidad ng mga employers na magbigay, shall provide reproductive health services to all employees in their own respective health facilities? Na sa aking pananaw ay kasama lahat ng pildoras, condom, IUD, etc. Paano po kaya mapagtitibay ang freedom of conscience ng isang korporasyon, ng isang paaralan, ng isang Catholic school, halimbawa po, o kahit anong paaralan, sa ganitong, sa harap ng ganitong panukala? Yung freedom of conscience po ang aking tinututukan. Thank you po. Salamat rin po, Professor Torralba. Naniniwala ako sa sinasabi mo. At yan po ang rason na kaming mga authors ng Reproductive Health Care Proposed Measure sumang-ayon na i-delete yung provision na yan. Dahil naniniwala po kami na dapat pakinggan namin yung boses ng mamamayang Pilipino. In fact, before po nag-break ang Kongreso noong March, nagpadala kami ng sulat sa lahat ng miyembro ng kongresista at palagi po namin ito hina-announce. Alam po ni Congresswoman Magsaysay, alam rin po ni Congressman Roy Logoles, alam rin po nila Congressman Bagat Singyan na tinanggal namin yung provision na yan dahil naniniwala kami, nanirespeto namin ang relihiyon ng bawat isa. We believe in the freedom of conscience and we would also respect the freedom of religion ng bawat isa. Subalit, ini-insist po namin na hindi po pwedeng idikta. We cannot dictate on what we personally believe on the lives of every Filipino family. Maraming salamat. Thank you very much. Pagkakataon po naman ngayon ni Dr. Dean Campo Cruz. Good evening, everybody. Good evening, Congresswoman. My question is very short. You're providing, you said, a short-term solution. But if you use family planning contraceptives, long-term pa yan. Hindi immediate. While if you spend the money that you will, whatever money we have for productivity versus reduction of population, you will see solutions in the near future. Mas magad masusolusyonan yan. In other words, it's a matter of productivity versus reduction of population. So why are we trying to solve an economic problem by means of a medical solution? We are not imposing a medical solution. Yes, it is an economic problem and we need an economic solution by empowering the basic strength of our society, and that is our family. Hindi po pwedeng sabihin na hindi related. Again, allow me to reiterate, common sense will dictate that as the family size increases, pag lumalaki po ang bilang ng pamilya as what this graph from NSO has been showing, as the family size increases, social spending per member decreases. Ito pong blue is edukasyon, ito pong red is healthcare. Kung ikaw po, ang gobyerno tutulong ng tutulong, but with a very stretched budget and with a rapidly increasing poverty incidence, how can we say that population growth rate is not in any way related? Kung gugustuhin ng gobyerno, tutulungan po ng gobyerno. Subalit, hanggang sa kakayanin, sabi nga ni Congresswoman Magsaysay,
tinatapyas ang mga budget ng iba kasi nga kinukulang ng kinukulang. Saan napupunta ang problema sa pamilya? So bigyan natin sila ng karapatan na planuhin yung kanilang pamilya because empowering them will lead us. Hindi pa rin natatapos, Congresswoman Garin at Congresswoman Magsaysay, ang mga tanong para sa inyo dahil sa ating pagbabalik. Tanong naman mula sa ating studio audience na mainit na rin. At sa social media participants, ang kailangan sagutin ng ating mabubuting kongresista. Kaya huwag kayong aalis mga kapuso, babalik ang RH Bill The Grand Debate. Sa ngayon pa lang, wala pa yung RH bill, gumagamit ng yung ibang tao, gumagamit na ng kondom o pills, kung ano pa man. Why we need to pass the RH bill? Kung pupunta po kayo, congressman, kung pupunta po kayo ron, marami po doon na ang gusto, pag-family planning, pero wala pong pambili. Sa puntong ito, mga kapuso, atin naman pakinggan ang mga katanungan mula sa ating studio audience. Pia, ano ba mga tanong ng ating mga kapuso dyan? Maraming salamat, Mel. Meron tayong makakausap ngayon na isang nanay galing Navotas. Siya po ay 39 years old at meron siyang 8 anak at meron siyang katanungan para kay Representative Garin. Nanay Meli Formentera, ano po ang inyong katanungan? Para sa akin po, hindi po ako pabor sa RH bill dahil gaya ho sa akin, may allergy ho ako pag mag-take ako ng mga gamot na mga ganon. Siguro, nasa pag-uusap lang naman siguro sa kayong dalawang mag-asawa kung anong dapat gawin sa pamilya mo. Ano ho ang iyong tanong para kay Congresswoman Garin? Kung ano habang pwedeng ibang hakbang, yun ba iyong tanong? Meron naman pong ibang paraan para masumpo. Yun. Congresswoman Garin? Unang-una po, allow me to congratulate nyo. Ikinagagalak ko po na meron kayong 8 anak. Sana po, kung yun naman po ang opsyon ng iba, pwede naman po. Kung gusto nyo maski 12 anak, wala pong problema. Kung may allergy kayo sa pills, yan po ang rason na yung pills ay hindi basta-basta binibigay. Tinitingnan po kayo ng doktor, tinitingnan kayo ng midwife, at meron tayong every 3 months na check-up. Ang pagplano po ng pamilya, tama po kayo, personal na bagay. Kung sa paniniwala nyo po, hindi nyo kailangan mag-family planning at yung 8 anak, pwede nyo pang dagdagan ng 8 pa o 4 pa, sa inyo po yun. Pero hindi po pwede na ang sitwasyon nyo, ipareho natin dun sa ibang mga nanay. Dahil yung ibang mag-asawa na gusto naman nilang umangat ang antas ng kanilang pamumuhay, na gusto nilang mapaaral ang lahat ng kanilang kabataan, na gusto nilang mabigyan ng masagana at magandang buhay at maging isang responsableng miyembro ng Republika ng Pilipinas, hindi naman po natin pwedeng idikta yung mga baka-baka at haka-haka natin. Kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dito. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Nanay Mary. Kasama niya ang 2 sa kanyang 8 anak. In the meantime, balik po tayo sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Pia. Alam nyo, ilang linggo po na pong nakakaraan, mga kapuso, binuksan namin ang gmanews.tv para naman sa mga katanungan tungkol sa RH Bill. Tumanggap din kami ng mga tanong sa aming Facebook at Twitter account. Ngayon, maririnig na natin ang ilan sa mga tanong na ito. O RJ, ano ba mga tanong ng mga online users? Maraming salamat, Mel. Galing kay Shannon Critic para kay Representative Magsaysay. Not giving educational access to healthy reproduction to women is equivalent to suppressing the woman's right to choose.